na raw mas sasaya pa sa magkasintahang Rachel at Michelle mula Talaingod sa Davao del Norte matapos kasi ang mahigit isang dekadang pagsasama. Nitong Biyernes, sa wakas, haharap na sila sa dambana. Pero bago pa man magsimula ang seremonya, may nangyaring aberya. Habang nagmamarcha kasi ang groom na si Rachel papuntang altar, biglang lumindol. Nakatayo lang po ako. Nakatingin ako sa ibabaw kasi naratol na ba. Ang bride na si Michelle na natili raw kalmado. Nag-ano lang ako doon sa poste ng simbahan, sabay dasal na sana huminto na yung lindol. Habang ang mga bisita nagtakbuhan palabas ng simbahan. Mga bata! Mga bata! Baba lang! Baba lang! Baba! Nag-iiyakan na, naghahanapan na ng mga anak. May isang ninang kami na hinimatay. Bihikuan lang! Ang pader ng simbahan parang kinakalampag. Ang hindi kasi nila inasahan sa araw ng kanilang pag-iisang dibdib, sakto ring araw at oras kung kailan lilindulin ng magnitude 7.4 ang Davao. Panic na, tapos na kuha namin sir kung madayon pa ba ang kasal o dili. Sabi ng pare, sa labas na lang daw ituloy yung kasal. Baka may inaasahan pang mga aftershocks. Sabi ko, kahit saan sir, basta matuloy. Sina Rachel at Michelle pumuwesto na lang sa harap ng simbahan at doon nagpalitan ng kanilang wedding vows. Kahit pa paano natuloy din. Kahit pa may mga pagsubok na dumating, kahit na may malakas na lindol, sira-sira yung simbahan. Bisan pag lindol ng bubaha sir, di kin mapungan. Siyempre ako masagi bakasyon, di humagin ako siya. I love you. Love you too. Sa mga karatig bayan naman, parang katapusan na ng mundo. At ang epicenter ng lindol, pupuntahan natin mismo sa bayan ng Manay sa Davao Oriental. Hindi lang isa kundi dala-dalawang malakas na lindol ang tumama dito sa bayan ng Manay sa Davao Oriental kahapon. Ilang schools po damage, Secretary? Over 100 in Manay, Ma'am Jessica. 38 are totally damaged. Ang pagpapatuloy ng espesyal naming ulat tungkol sa lindol na tumama sa Mindanao. Sa aming pagbabalik. Hindi pa man tuluyang nakababangon ang ating mga kababayan sa pagtama ng magnitude 6.9 na lindol sa Northern Cebu noon lamang nakaraang linggo. Sabi ko suga! Isa na namang malakas na lindol ang naminsala. Sa pagkakataong ito, sa Davao Region naman sa Mindanao. At mas malakas pa ito, magnitude 7.4. Ang mga transformer sa poste ng kuryente sa kalsadang ito sa Davao City sumabog. Ang mga paninda sa palengking ito parang winawasiwas.
Halos yanigin naman ang eskwelahang ito kung saan may pasok pa man din ang maraming estudyante. Sa Tagum City sa Davao del Norte, na videohang pagewang-gewang ang flyover. Awan dagat niubas. Pati ang dagat sa Mati City sa Davao Oriental, biglang umatras. Ang Office of the Civil Defense agad nag-issue ng tsunami alert. Oh, nimbalik ng dagat, nimbalik na. Mabuti na lang at hindi naging ganon kamapaminsala ang pagbalik ng tubig. Gulgusugol! Ang lakas ng lindol, ramdam din sa ilang karatig rehiyon. Gaya sa San Miguel sa Surigao del Sur, sa Caraga Region, kung saan may mga nawasak na mga bahay. Nagkabitak-bitak din ang kalsada. Lord, ako mga anak, Lord! Ang mall na ito sa Butuan City, Jesus, thank God, Lord! unti-unting pumakalas ang ilang mga bahagi. Lord ka, Lord! Sus, lah, mama. Hawak yun, ha? Hawak, hawak. At parang patikim pa lang yan. 10 oras lang kasi matapos ang magnitude 7.4 na lindol. Nasundan ito ng isa pa, magnitude 6.9 naman. At hindi raw ito aftershock lang, kundi lindol talaga. At ang tawag sa pangyayaring ito, doublet earthquake. Isang araw matapos yanigin ng doublet earthquake ang Mindanao, lumipad ako pa Davao. Doublet! Hindi lang isa kundi dalawang malakas na lindol ang tumama dito sa bayan ng Manay sa Davao Oriental kahapon. Yung una, umaga at magnitude 7.4. Yung pangalawa, gabi, magnitude 6.9. Pero ang nakapagtataka rito, konti lang yung nakikitang damage, at least dito sa munisipyo. Sabi ng mga taga rito dahil daw hindi pa masyadong commercialized yung kanilang bayan at kukonti pa lang yung mga matataas na istruktura. Gayunman, marami pa ring gusali, mga tahanan ang nagtamo ng pinsala. Salamat sa Diyos na minor injuries lang yung tinamo ng mga residente ng Manay, kahit sila po yung talagang napuruhan ng malakas na pagyanig ng lupa. Na-discharge na lahat, Dok, ano ho? Yung iba nag-voluntary discharge kasi maybe they want To go to their houses na. Magandang tanghali po. Sa aking paglilibot, nadatnan ko ang wasak-wasak na bahay na ito, pagmamay-ari ng pamilya ni Nanay Vilma. Kumusta po kayo? Sa awa ng Diyos, malungkot, ma'am. Oho. Mukhang malakas po yung tama na lindol sa bahay niyo, no? Opo. Nandun ako sa likod, naglalaba. Tapos Yung ho? mama ko, andyan, nakaupo. Mm. Pag ganun na nang nag-shake na yung lupa, Mhm. tumakbo ko pag ganito, hinanap ko yung aking mama. Mhm. Kasi dalawa na lang kami dito sa bahay. Nag-ano na yung mga ano sa taas, hindi naman siya na sagasaan ng ano. Hindi siya natamaan po Hindi. ng mga bato? Opo. Oh, nasa na po yung mama niyo? Andoon na, pinabakwit na namin doon sa bundok. Oh, yun na ho ba pinakamalakas na naranasan Yun, niyo? opo. Kasi Palagi ba- naman naglindol dito, pero yun ang talagang pinakamalakas. Hindi na ho pwedeng tirhan tong bahay Hindi niyo? na Oh. Sa isang eskwelahan, naabutan ko ang inspection na isinagawa ng 4 na cabinet secretaries. Sina DPWH Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian, DepEd Secretary Sani Angara, at Mindanao Development Authority Secretary Leo Magno. The initial assessment is at least for structural issues, infrastructure issues. The roads are passable, the bridges are passable. Right now, at least goods and relief can flow into the affected areas, especially in Davao Oriental from Davao. Nagbiyahe po kami from Davao City to here. Considering na malakas yung lindol, wala ho masyadong visible na damage. Bakit ho kaya? Despite the 2 doublet daw ho, dalawang malakas na lindol. I cannot say. Pero bakit ho? I cannot say. Well, awa ng Diyos. Awa ng Diyos. Okay tayo dito. Okay ho pagkakagawa kaya ng mga structure? Ganun po It's ba? possible, or maybe it's also because the effects of the quake were not as strong as the one in Cebu. No? But we will leave that up to
to the to Experts. PHIVOX and the expert. Tama ho ba isipin na dahil handa yung mga tao o sanay na sila sa lindol, this part of Mindanao, kaya wala hong masyadong casualties and damage Katulad to ng property? sinabi ni Sec Vince kanina, hintayin siguro natin kung ano yung tama talagang assessment. Pero siguro, dahil na rin sa biyaya ba ng Diyos, nagpapasalamat kami na hindi masyado malaki ang danyos. Ilang schools po damage, Secretary? Over 100 in Manay, Ma'am Jessica. 38 are totally damaged. I think the next week is important for assessment. Makita talaga ano yung usable pa, ano yung hindi na usable. Secretary Gatchalian, ilan po ang affected na families, Ang individuals? total affected as of this morning was 83,000 families. Pero ang nasa loob ng evacuation center, around 7,000. Pero the numbers are moving kasi may iba lumalabas, umuwi na sa mga tahanan nila. May mga bahay na nasira, pero they were really preemptively evacuated. We have around 100,000 family food packs. Kahapon dinidistribute na yon, and then ngayon tuloy-tuloy pa rin yun. Hindi bababa sa 7 ang namatay. Kabilang na ang 3 mga minero mula Sitio Gumayan, Barangay Kingking sa Pantukan, Davao de Oro na ayon sa ulat na tabunan habang nasa minahan na landslide. Isa sa kanila ang 28 anyos na anak ni Clarita na si Noriel. Gahapon ramang ko sa hapon nagkuang ko sa akong anak, nakabati ko sa kuan nga kanang kuan daw ako daw anak na datugan daw mo tong nagkarakara kong apas dire para lang ko makakita sa akong anak. Naghininila ko dihag taman unya naglimbag-limbag ko. Nang mapinanggaon yun na siya sa ginikanan mo nang dili ko makadawat nga makuhaon na sa Ginoo sa kuha. Sakit yun, ma'am. Makuhaan tag anak nga pinangga na ako na nga maudyoy na katabang sa akong. Ang kasamahan namang minero ni Noriel na si Johnny, suwerteng nakaligtas. Ulit lang kong linog. Kasi suga, kapanampit ko, Ginoo, tabangin ko. Aron mo dagan, makatago. Sos, ito nung sa gitaguan, nag-wardown na, nalubong ulo na ko nabilin. Risky ko, kalot, ito na ko nakamata. Salamat po sa Ginoo. Gitagab ako kinabuhi. Secretary Dizon, okay pa ho ba kayo? Sunod-sunod ho itong mga linggo. Nag-uusap nga ho kami tatlo parang never na ho kami nasa opisina ngayon. Lagi na lang kami. Kasi sunod-sunod. Pero tuloy-tuloy lang ho tayo. Anong tingin It's niyo part po? of the job naman Hindi po. tayo tinatantana ng mga sakuna. Well, Aside from man-made. ganun po tayo. May man-made, may, Calamities, may, yeah. may natural. Pero we have to be very fast in the response. Grabe, Linaw! Baba! Anong leksyon para sa ating mga kababayan? Kasi alam na natin, we're in the Pacific Ring of Fire, expect natin itong mga ganito, pero napaka-unusual po nitong September and October natin. Kailangan nga po laging handa talaga, from the local governments to the provinces and also yung mga kababayan natin. Kailangan handa kasi anytime. Malaking bagay yung kooperasyon ng mga mamamayan sa kanilang local government units. Pag sinabing lumikas, likas tayo. Wala nang patigasan ng ulo na wala pa naman yung sakuna. Structural, kailangan siguro yung standards natin, medyo paigtingin natin to withstand stronger earthquakes, stronger typhoons. I think that's one of the lessons. Less kurakot na po. Opo, Definitely. Sa lahat. 100%. Across the board yun. Across the board dapat yun. Thank you po. Thank you, Salamat ma'am. po. Ngayong sunod-sunod ang mga kalamidad sa ating bansa. Lalo pang dapat pag-usapan ang ating paghahanda at kaligtasan. Pati na ng mga itinatayong istruktura. Lalo pat halos araw-araw, may mga lindol na nangyayari sa ating bansa. At sa parte ng ating mundo o ang tinatawag na Pacific Ring of Fire, hanggang ngayon, wala pang makapagsasabi kung kailan tatama ang mga lindol. Kaya ang tangi lang nating pwedeng magawa, maghanda. Sepe,
Pang-ilan na ba yun? Patay ang kinakain. Buhay naman tayong lahat. Kapag kinakabahan. Huwag mong kalimutan. Yan ang gustong mangyari ng kalaban. May isa pa kaing. Isang ano? Isang kagaya mo. Kapag nagpapakita daw si Pochong, may mamamatay. name of our Lord Jesus Christ. Stay away from the people of God. May nakita talaga ang verbal ang hipid. Mata ng pusa tapos takpak ng paniki. Tapos makakalik ko po. Let us pray.